Nagprotesta ang Flight Attendants and Stewards Association of the Philippines o FASAP laban sa pagbawi ng Korte Suprema sa pagkakapanalo nila sa kaso laban sa Philippine Airlines. Hustisya ang muli nilang sigaw at gusto nilang mag-sorry sa kanila ang Korte Suprema. Nakatutok si Lia Manyala. We want justice! We want justice! We want justice! Sa protesta, idinaan ng Flight Attendants and Stewards Association of the Philippines o FASAP ang sama ng loob nila sa ginawang pagbawi ng Korte Suprema sa dapat sana'y final ruling na nito noong September 7, pabor sa kanila. Pero katuwiran ng Korte, dapat talagang bawiin ang naunang September 7 ruling dahil mali raw ang dibisyon na naglabas ng desisyon. Kaya hindi raw muna maaaring bayaran at maibalik sa trabaho ang 1,423 na flight attendants na tinanggal sa trabaho ng PAL noong 1998. Tanong ng FASAP, bakit nang dahil lang sa isang sulat ng abogado ng PAL na si Attorney Estelito Mendoza, binawi na ng Korte ang desisyon nito. Hindi namin alam kung anong baitang o bigat nitong sulat na ito. Ipakita sa publiko, higit sa lahat sa aming mga biktima. Para maipaintindi sa publiko ang kanilang ipinaglalaban, namigay ng mga press release ang FASAP sa mga dumadaang motorista. Inamin ng Korte Suprema na may pagkakamali sa proseso na hindi raw dapat ibinigay sa Second Division ang kaso ng FASAP nang magretiro si Justice Consuelo Inares Santiago na siyang ponente sa kaso. Dapat daw ay bumuo ng isang special division gaya ng nakasaad sa internal rules nila. Pero wala naman daw kaduda-duda sa ginawang pagbawi ng desisyon. It's not unusual for the court to act on a mere letter. Although, of course, the general rule remains that the court will act only on motions. The court has received a number of letters from FASAP members. And these letters from FASAP members were acted upon by the court. Kinumpirma naman ni Attorney Mendoza na naka-4 na sulat siya sa Korte Suprema para ipuntong mali ang dibisyong naglabas ng desisyon. Bukod pa ito sa motion na inihain niya noong October 3. Hindi rin naman daw niya akalaing kinabukasan, October 4, ay maglalabas na agad na desisyon ang Supreme Court. Ayon naman sa tagapagsalita ng PAL, malugod nilang tinatanggap ang pasya ng Korte Suprema at bahala na raw ang kanilang abogado na tapusin ang kaso. Wala na raw silang ibang masasabi dahil nasa korte na ang usapin. Pagdidiin naman ni Marquez, hindi na impluwensyahan ang Korte Suprema. Kung talagang takot ang Supreme Court sa kahit kaninong abogado, specifically sa kanya, di dapat nung 2008 pa at saka nung 2009 pa natapos na yung issue na yan. There are no influences that prevailed in the court's action. Plano ng FASAP na maghain ng motion of opposition sa Supreme Court. Gusto rin nilang mag-sorry sa kanila ang korte. The least that they can do is apologize to us. Binigyan kami ng desisyon, ito yung desisyon nyo. Nagpiesta kaming lahat That the court justify. Mas malaking daw sa publiko yung Well, let's see how the court will justify. 11 mahistrado na lang ng Supreme Court ang didinig sa nakabinding mosyon ng PAL. Nag-inhibit na kasi ang 4 sa mga mahistrado. Lia Manyalak, Nakatutok, 24 Oras.